Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Alam nyo, ang nangyayari talaga sa bayan natin, talaga parang spaghetti, buhol-buhol na mga kababayan ko. Ang daming mga issue na sana wag magtakipan mga kababayan ko. Ito mga kababayan ko, si Ted Filon na to Parang si Ted Filon na papansin ko, parang nagiging na to. Kontra kay Marcos Jr., kay BBM mga kababayan ko. Meron siyang matinding bandat niya kasi imposibleng walang kinalaman to si Bongbong Marcos mga kababayan ko Pinirmahan niya, yung pinipirmahan mo hindi mo alam. Sinasabi mo 4,000 pages, binasa mo daw lahat. May mga tao ko dyan sa Malacanang para magbasa ano ba yung isang abogado? Ilan abogado ng Malacanang? Pagparihan ni 10. Kahit tagto 200 o tagpa 500 na pages hindi naman isang araw mababasa yan. Basta pinirmahan mo lang na ang sabi nga ng Ted Filon mga babayan ko at yung ibang mga tao kaya nangyari dito yung nag-create siya ng independent commission for infrastructure para maimbestigahan yung mga flood control controversy mga babayan ko. Pero yung pinsan mo, nililigtas mo. Alam mo, kung mapapakulong mo si Romualdez, yung pinsan mo, okay, si Saldico, baka iboto ko yung endorse mo. Ginoong Marcos. Pero wala talagang tapos hindi pa live yung ICI mga babayan ko. Kailangan malaman ng tao yan kung anong nangyayari doon sa investigasyon. Baka may takipan dyan. Yung isang araw, sinabi Ramon Tulfo na nagwala raw si Senador Mark Villar, mga babayan ko. Hindi naman nagwala. Sino yung source mo? Ramon Tulfo. Ito mga babayan ko, yung sinabi ni Ted Filon si Marcos po, ginawa daw niya to, para sa akin, hindi to save his presidency. Ganun na rin siguro kaya ginawa niya to, iligtas ang sarili niya, and saving his A. Pangulong Marcos Jr. Sa balita natin kanina, sa kanyang interview, sabi niya, hindi daw niya ang ginawa itong pagbubulgar ng iskandalong ito for political purposes. LOL. Pero ako tingin ko dito, ginawa niyo po yan, Mr. President, to save your presidency. Alam mo, Pangulong Marcos, kung magkakaroon ng snap election ngayon, BP Sara and versus ikaw, mananalo ka. Kasi mandadaya kayo Andiyan pa si George Garcia Pero kung talagang patas ang laban, baka tampakan ka pa ni BP Sara. May papakita ko sa inyo mamaya talaga may diferensya itong Pangulo natin Ewan ko. Para iligtas ang inyong mga sarili. Kasi at para iligtas si Martin Romualdez mga kababayan ko, ang pinsan niya, buo. Ba po ang nag-bulgar nito, di ba? Bulagta na po marami. Totoo yun. Maisingin ko lang yung Blue Ribbon Committee. Hindi ko napapakita yung mga picture na yan. Si Senator Erwin Tulfo acting as Blue Ribbon Committee Chairman mga babayan ko. Ano nangyari kay Gutesa? Ang tagal, almost 3 weeks walang hearing sa Blue Ribbon. Talagang mabuti naman, nag-resign na si Lacson. Palpak naman, namimili naman yan Yung wala. Babawin ko na yung mga privilege speech mo na yung mga ghost project na yan Wala nangyari. Asan yung 67 na congressman nga, Senator Lacson, yung sinasabi mo? Wala. Ito si Tito Soto,
Andun pa rin siya, Senate President pa rin siya, mga kababayan ko. At saka, abangan mga kababayan ko, in-interview si Senador Bato de la Rosa ni Ted Filon ng isang araw. May lalabas pang dalawa. Sige kayo. Ala, kung talagang sincere tong gobyerno to, si Saldico pwedeng ipahanap yan. Pwedeng i-extradite yan, mga kababayan ko. Bakit hindi kumikilos? Oh, at ikaw naman, lintian, Saldico, kung malinis ka, umuli ka manoy. Ipapakita ko yung sinabi ni Makoy, mga babayan ko, about kay BP Sara. Talaga siguro tumira ng katulto si Marcos. Sandali lang ha. O ito mga babayan ko, ibang klase itong presidente ito. Yung isang araw sinabi niya, o yung mga nakalipas na araw, sabi ni BBM, nakausap daw niya yung tatay niya. Kinukumusta daw siya, mga kababayan ko, ano ng balita. Nagtatanong siya sa tatay niya kung kumusta ang aking pagiging pangulo. Nakausap niya, mga kababayan ko. Ito, mga kababayan ko, baligtad, mga kababayan ko, kung sino pa ang nambudol, siya ang lumalabas, siya raw nabudol. O sabi ni BBM on BP Sara, denying their friendship. Maybe I was deceived. Yung mga nagpabudol dyan, kasama ako. Yung gusto nagpapabudol dyan, yung mga makamarcos dyan, yung mga di umano'y binayaran ng mga vloggers, mga babayan ko. Asa na ngayon kayo? Di umano'y may payroll kayo kay Romualdez, allegedly? O asa na ngayon kayo? Ibang klase talaga itong pangulong to. Siya na yung nambudol, siya na pa yung nanloko. Kaya nga binoto ko namin na dahil kay BP Sara. Si BP Sara ba nabudol din kami? Siguro pwede rin. Kasi nagtiwala kami kay BP Sara na okay yan si BBM pucha anak ng tinapay. Pakalipas ang mga 1 taon ayan na, nagkawindang-windang na. Wala pang utang na loob to kay Pangulong Duterte. Paulit-ulit ko sasabihin na pinalibing yung tatay mo. Tapos sasabihin mo, wala intel lang Tapos inappoint mo pa si Boying Rimulya from DOJ to Ombudsman. Yung mga BBM supporter dyan, mga pinklawan, hindi po pwedeng mademanda basta-basta ang mga presidente at si BP Sara dyan. Kailangan through impeachment. Madidemanda lang si BP Sara pagtapos na ang term niya as BP ng Ombudsman. Diba? Kahit yung sal and check-in. Paano madidemanda si BP Sara kung maging pangulo sa 2028 yan? O impeachment ulit, mga kababayan ko. Yung mga pinklawan dyan, yung mga maka-BBM dyan, wag susunga-sunga, wag maging 80-80 ha. Alamin nyo ang batas. Di ba? Hindi nyo pa tinatanggap na kung sakali man incapacitated ang Pangulo, o nagkasakit, o nadedo. Automatic, sa batas, sa Constitution natin, ang papalit ang BP, ang Vice President. Naintindihan nyo, mga pinglawan, mga left-leaning pa iba dyan, na huwag naman sanang tanggalin si Presidente Marcos. Kasi ayaw nyo kay BP Sara. O di, talunin nyo si Sara Duterte sa 2028. So, pag natalo naman siya, di, okay lang sa akin. Tatanggapin natin, mga kababayan ko. Kayo ba, mga pinklawan, mga bayaran na vloggers dyan, lalo anti-Claire na yan, tatanggapin mo ba? Tatanggapin nyo ba na pag nanalo si BP Sara, Hindi naman tatanggapin Di ba? O ito yung second topic natin. Yung third topic natin, mga kababayan ko, yung chairman ng SEC. Sandali lang short lang. O ito, mga kababayan ko, yung SEC, Security and Exchange Commission Chief, nag-apologize po
citing false report daw ng 1.7 trillion market loss. Wala na, nasabi mo na eh. Di ba? Binawi niya siguro, sinermo ng mga kababayan ko ng Malacanang, pinatawag yan eh. Huwag niyo na kaming paglululukuhin. Hindi na ikaw nagsasabi niyan, Chief. Yung mga ibang empleyado, yung mga ibang opisyal pa ng SEC, talagang ang stock natin down. Kasi yung mga ibang mga stockholders na, binibenta nila yung mga share nila kasi yung political stability natin dito, wala, palpak. Oh, may issue pa ng confidence, na investors, mga babayan ko. Sa isang araw, ito talagang negosyante ito na talagang medyo nag-warning siya dahil sa nangyayari sa bayan natin na punong-puno ng katiwalian, mga kababayan ko. O yun lang, mga kababayan ko, tatlong topic natin, yung kay Bongbong Marcos na nagpapalusot, gusto maligtas ang ang pagkapangulo niya, at yung biniligtad pa ang situation, ang nabudol daw siya raw, at itong SEC chief na si Francis Lim na misquote ang mukha mo. Wala, sinabi mo na. O yun lang, mga kababayan ko, paki-like and share lang po. Salamat po sa mga nanonood sa akin vlog, mga kababayan ko, mga BFF ko dyan. Salamat po at mag-iingat kayo. Bye.